Kapatid, believing in the things not seen. Sinaniniwala mga kapatid sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen. Depende sa bagay, pastor. Depende ho sa mga bagay na hindi nakikita. Pero ito po yung ating verse, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Sabi po dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So, ito mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, ito yung binigay po sa atin ngayon, at patuloy na tayo po ay mag-subscribe sa salita po ng ating Panginoon. Alam natin mga kapatid, na marami pong gagawing magandang bagay ang Diyos. Hallelujah. Mas lalo na kung tayo ay merong pananampalataya. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, kailangan po natin, siyempre doon tayo sa gitna, depende po, pastor. Depende sa kung anong bagay ba yan na hindi na nakikita. So, kung pag-uusapan po natin sa pananampalataya, ano po, mag-throwback po tayo. Natatandaan pa ba natin nung una tayong pumunta sa ganitong pananampalataya nung tayo ay unang beses na umattend sa church, na galing po tayo din sa una nating pananampalataya. Sino dito yung nagtataka na mga revolto mga kapatid, at pagpasok natin mas lalo sa mga malalaking simbahan, nakapalibot yan sila. Yan, sino yung kilala yung buong nakapaligid? Kumahalik pa. Ano po, nagpupunas pa ng panyo. Ano po, sign ng bulto. Kasi alam po natin na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay hindi pwedeng i-confine mga kapatid, o hindi pwedeng lagyan ng isang imahe mga kapatid, at hindi pwedeng sambahin. Amen? Sino dito yung meron kasing isang argumento po sa amin, na hindi naman daw nila sinasamba yung mga rebulto. For ancient term, ano yung ating ginamit yung term? Para sa, may isang ginamit siyang term mga kapatid, parang visual, parang gano'n. Ano yung ginamit yung term? Realism. Yan ang ginamit niya. Realism mga kapatid. At, hindi na tayo mabubula sa ganyang bagay. Hindi na tayo pwedeng. Biblia, ang sabi ng Biblia, huwag tayong yuyukod. Ano po, sa Ten Commandments, sa iba pang mga verses, chapters, books ng Bible, mga kapatid, maraming nagsasabi po diyan na wag po tayong yuyukod sa mga inanyo ang larawan. Amen? Kasi yan po ay isang kalaking maling yan, mga kapatid. Salamat mga kapatid na tagpuan po natin ang tunay na pananampalataya na ang Diyos, mga kapatid, ay hindi po pwedeng sambahin sa pamamagitan ng imahe. Ang sabi ng Isaiah, mga kapatid, kanino nyo ako ikukumpara? Amen? Di ba? Kanino nyo ikukumpara? Sabi, hindi po, di ba, katulad dun sa burning bush. Amen? Yun ay hindi mo, pagkatapos nung umalis na ang presensya ng ating Panginoon, back to normal na ulit yun. Normal bush na yun. Pero pag nandoon, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon, doon po yung nagiging banal. Kaya itong tahanang itong sambahan po, ang Diyos, mga kapatid, hindi po siya namimili ng lugar. Ang sabi ni Solomon, ano yung gagawin niyang isang malaking building o isang tahanan ng Diyos, mga kapatid, di ba, alam natin na si David, nag-desire po siya na magtayo ng isang templo. Pero dahil po siya ay warrior, marami siyang dugo, mga kapatid, sa kanyang kamay. Ibig sabihin, marami siyang napatay. Si Solomon po ang nagpatuloy ng desire, ng vision, mga kapatid. Grabing sobrang ganda ng templong ginawa ni Solomon. Pero ang sabi po ni Solomon, ang templong yun ay tahanan lamang ng pangalan ng ating Panginoon. Kasi paano mo ilalagay, mga kapatid, ang ating Diyos, na ang sabi ng mga kapatid ng Bible, na ang kanyang pana, itong daigdig natin, ay kanyang tungtungan lang ng kanyang paa. Grabing building ang kailangan gawin mo. Amen. Kaya ang Diyos, mga kapatid, mas pinili ng Panginoon para nandun po na kahit saan po tayo, ay nandyan po ang ating Panginoon. At ang isang magandang bagay, dahil nga ang templo ng
ang mga building na ginagawa mga kapatid, ito po ay limitado lang din. Amen. Kasama natin lagi ang ating Panginoon kasi ang Diyos ay nananahan sa templo. Sa atin, mga kapatid, nananahan po siya sa atin. Kaya, kung may unawaan lang po natin, mga kapatid, amen, nakagandahan din ang ating Panginoon dahil ang ating Diyos ay nananahan po sa atin. Sinong masaya, mga kapatid, na ang ating Diyos ay nananahan sa ating piling, mga kapatid? Yes. Thank you, Lord. Kaya, masaya at sa isang banda, mahirap din. Amen. Tama po ba? Kasi alam natin na nanuntos, mga kapatid, na kailangan natin malaman sa pananampalataya na ang ating dapat paglingkuran ay Diyos na Espiritu. Amen. Pananampalataya, ang puhunan niyan, mga kapatid. Hindi ka pwedeng makapaglingkod ng tama, ng ayos, kung hahanap ka ng isang imahe. May mission lang yung Kristo, meron lang kailangan i-fulfill. At nung na-fulfill na yon, balik na uli sa pagiging Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Kaya ang pagsamba po natin na dapat gawin ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang kailangan po natin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dating Diyos. Yan ay karapat-dapat, mga kapatid, na sambahin. Katulad po natin na, mga kapatid, na merong Espiritu, kailangan po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung ikaw ay nasa katotohanan lang, pero yung iyong pananampalataya, yung iyong Espiritu ay wala, hindi mo papaglingkuran ng ating Panginoon ng 100%. Amen. Tandaan po natin yan. Dalawang requirements para makasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Espiritu, pananampalataya at sa katotohanan. Kaya minsan may mga pagkakataon yung di ba may mga naghahanap, Sister Nida, yung kanyang ang katotohanan, ang turo ng ating Panginoon. Nandyan po yung satisfaction, mga kapatid, na nalalaman niya sa sarili niya na tunay na nasasamba na niya ang ating Panginoon dahil yung kanyang sarili at ang katotohanan ay nagtagpo. Kaya nandyan, mga kapatid, nakakasamba po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, ng malaya. Tama po ba, mga kapatid? Alam natin ang katotohanan, pero puro tayo pagdududa, hindi mo rin masasabi na nasasambong mo ang ating Panginoon. Spirits have no physical body. Amen. Kaya kailangan manampalataya. Ang unang requirements, mga kapatid, para maintindihan natin ang pananampalataya ay pananampalataya din. Tama po ba, mga kapatid? First requirements of understanding faith is faith. Pananampalataya din. Ibig sabihin ng pananampalataya, kailangan nakikita mo muna. To see is to believe. Literal. Di ba may mga ganyang pagkakataon sa atin, di ba mga kapatid? May mga nangangako sa atin, saka na ako magpapasalamat pag naibigay mo na. May mga ganyan tayong mga ginagawa minsan, saka na ako magpapasalamat, saka na kita papasalamatan, saka na ako magiging masaya kapag nakikita ko na yung mga bagay. Pero tandaan po natin, mga kapatid, mostly, lahat ng mga bagay na hindi natin nakikita, yan po ang kailangan natin. Na-sterilize nyo ba yan? Na-realize nyo na ba yan, mga kapatid? Amen? Na lahat pala, karamihan pala, mga kapatid, ng mga bagay na hindi natin nakikita, yun pala yung mas kailangan natin. Kaya yung pagiging sa Lord, bigyan ko kayo sa inyong halimbawa na mas mahalaga pala yung mga bagay na hindi nakikita. Hangin. Sino nakakita na ng hangin? Yeah? Mahangin. Nakakita tayo ng mahangin. Yung mahangin ang pinag-usapan natin, hindi mahangin. May iba-iba yung mahangin eh. Talaga marami, nagkalat dyan yung mga hangin. Pero yung hangin, mga kapatid, di ba? Di ba, mga kapatid? Mas mahalaga pala yung hindi natin nakikita. Kasi kung walang hangin, ewan ko lang kung tatagal ka pa hanggang ngayon. Yung utak, nakita nyo na ba? Yung mas mahalaga.
At kailangan nating panampalatayanan yung mga ganyang bagay. Tanggalin natin yung pananampalataya. Kailangan nating paniwalaan yung mga ganyang bagay. Kasi kung hindi tayo maniniwala sa mga ganyang bagay, niluloko lang natin ang ating sarili. Kapag magiging literal po tayong tao, nasa ng hangin, hindi ako naniniwala sa hangin. Hanapin mo at hanapin mo, hindi mo talaga yan makikita. Pero, cannot feel. Kuha niyo mga kapatid, mas madaling paniwalaan yung mga bagay na kahit hindi natin nakikita, pero nararamdaman po natin. Sino nang nakakita ng kagalakan? Nakita niyo na yung kagalakan? Di ba hindi rin natin nakikita yan? Pero nararamdaman po natin yan. Yung pag-ibig, nakita niyo na ang pag-ibig? Pero nararamdaman po natin yan. Mas kapani-paniwala yung mga bagay na kahit hindi natin nakita, pero nararamdaman natin. Kasi based on experience na po yan. Na-experience natin yung mga bagay na ito, yung pagiging malungkot, yung pagiging masaya, yung pag-ibig, lahat mga kapatid ng emotion, hindi natin yan nakikita. Pero na-experience po natin yan. Kaya dahil sa mga bagay na nakita nga natin, hindi naman natin maramdaman. Bigay kayo ng example, mga kapatid. Nakita mo, pero hindi mo naman maramdaman. Minsan tao, minsan bagay. Mga kapatid, nakikita mo, pero parang walang epekto. Parang hindi mo maramdaman. Kaya, tandaan po natin, pagdating sa pananampalataya, kailangan po natin, pagdating sa ating Panginoon, kailangan natin ng malaking pananampalataya para makita po natin yung mga bagay na nasa harapan natin na matagal na palang inilaan sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang natin nakikita kasi hindi po tayo naniniwala. Ang pananampalataya at paniniwala ay magkasama po yan. Halos iisa po yan mga kapatid. Kaya, tandaan natin, na-recall ba natin sa Bible mga kapatid, na may ginamit ang ating Panginoon na isang reference na kung gusto po natin makapunta tayo sa kaharian ng ating Panginoon, kailangan meron tayong attitude na katulad ng bagay na yun. Taong yun mga kapatid. Anong? Bata. Sabi dito ng Marcos, tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos, tulad ng pagtanggap ng isang bata, ay hinding-hindi. Hindi basta hindi. Sabi diyan, hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin magkaroon tayo ng isang, sa pananampalataya, sa paglilingkod. Huwag ka nang umiyak, bibilang kita ng Jollibee. May mga, sino yung nangangakong mga nanay? Mga magulang, mga kapatid. Huwag kang mag-alala, huwag ka nang umiyak. Dadaan tayo sa McDo. Dumaan nga lang talaga. Kaya mas lalong nag-iyak yung bata. Daddy, sabi mo, dadaan tayo. Sabi ng pilyong tatay, dumaan tayo. Kanina. Dumaan yung jeep. Dun sa McDo. Hindi lang tayo bumaba. Ilang naman pangako, dadaan tayo. Di ba? Mabilis, yung word natin ganyan utuin. Mabilis pasunurin. Ayan, yan na lang. Mabilis pasunurin ng mga bata kasi yung kanilang pagtitiwala, ang bata, pag nagbigay ng tiwala, 100% po yan, ibibigay niya yung tiwala po sa inyo. Amen. Di ba? Ganyan po yung nature ng mga bata. Kaya pag sinabi mong di ba yung mga minsan, yung medyo malalaki ng mga yung mga bata, like si Kit, yung minsan di ba yung illustration ng linggo? Yung nagbabike sa tali. Diba? Magaling siya Magaling magbike. Natuloy siya, bike ang gamit, mountain peak. Isang tali, mga kapatid. Tatawid siya doon, sa tali lang. Master niya yun. Lagi mga kapatid na tumatawid-tawid. Sabi ng mga tao, naniniwala ba kayo na, sabi ng illustration, naniniwala ba kayo na matutuloy ko ito sa pamamagitan, itong taling ito, tigkabila, bangin yung gitna. Naniniwala ba kayo na matutuloy ko yan sa pamamagitan lang ng pagbibisikleta? Sabi ng mga tao, naniniwala kami.
nakatawid. Masunod na challenge, yan. Alam natin yung kwento, yung mga nakapunta. Ang kasunod na challenge, kung naniniwala kayo sa akin, naniniwala kayo na makakalagpas ulit ako dyan, makakatawid na ulit dyan. Oo. O sinong gustong sumama? Sasakay sa aking walang pumunta kasi walang naniniwala sila ng reporter. Hindi dun sa nagtawid sa hindi dun sa tumawid, dun sa batang sumangkas. Sabi ng bata, at sabi ng reporter, bakit? Bakit ikaw ang nagtaas ng kamay at bakit ka naman pumayag? Tatay ko yan eh. Ibig sabihin nagtiwala yung bata, tatay ko yan eh. Talagang ginagawa namin yan araw-araw, halos pinapractice namin lagi yan. Kaya kung ano't ano man ang mangyari, tatay ko yan, magtitiwala ako dyan, hindi ako ipapahamak na. Di ba? Tapos meron din yung isang ganyan, mga kapatid, yung isang kwento, halos ganyan din ang style. Yung piloto, mga kapatid. Ang sabi ng piloto, yung estudyante, mga kapatid, yung estudyante, engineering, basta dyan, mga kapatid, yung estudyante niya, yung teacher na doon sa loob ng gumawa yung mga estudyante niya, gumawa ng eroplano. Gumawa ng eroplano, pinaganda, lahat. Tapos, mga estudyante yan, hindi sila professional. Mga estudyante lang, gumawa sila ng eroplano at nakagawa sila. Tapos, ang sabi po nung teacher, sinong sasama sa akin, papaliparin nitong eroplano. Walang sumama. Ang pumunta lang ay, mayroong mga media, nandyan din, kasi word breaking, kasi mga estudyante nakagawa ng eroplano. Yung teacher lang ang sumakay. May naglakas ng loob na pumasok doon sa eroplano, tapos interviewin yung teacher. Hindi po yan mga professional. Wala po yung mga degree pagdating sa engineering, pagdating sa mga aerospace, mga dynamics. Wala silang wala silang experience sa paggawa ng mga ganyang bagay. Bakit ang lakas ng loob niyo po na sumakay dito? Baka baka magkaroon ng aksidente mangyayari. At ang sabi nung teacher, isang bagay lang sinabi niya, estudyante ko yan. Tiwala ko dyan na hindi yan na-under, estudyante ko yan eh. Kilala ko yung mga yan, hindi yan magagaling. Unang-una, hindi aalis hindi ito aandar itong replanong ito. Kasi mga estudyante ko yan. Alam ko kung sino yung magagaling dyan at alam ko sino yung hindi. Itong replanong ito, ginawa ito ng hindi magagaling. Kaya unang-una, hindi tayo magkakrush kasi hindi lang nakabuo lang pero hindi na kayang magpaandar. So, ganun din ang pagtitiwala, mga kapatid, sa pananampalataya, katulad po ng isang bata, dyan po kailangan ihambing yung pananampalataya natin. Kailangan, pag nagbigay tayo ng pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoon, ibigay na po natin lahat. Kasi ang sabi po natin, kung hindi po natin ibibigay yung 100% na paniniwala, pananampalataya natin sa ating Panginoon, ang sabi po dito, dalawang ulit, hindi po tayo makakapasok sa kaharian po ng ating Panginoon. Kasi nature po yan ng bata na mabilis po silang maniwala dahil sila po ay inosente pa. Wala pa masyadong gumugulo sa kanilang isipan. Wala silang mataas na reasoning. Pagdating kasi yung tao, kaya sabi ni Solomon hanggang sa pag-accumulate ng maraming kaalaman, mas lalong nagiging malungkot ang tao. Mas lalo siyang na-stress kasi masyado nang maraming alam. Kailangan na ito ba? Masyado ka nang maraming alam. Pero ang bata, mga kapatid, dahil hindi pa ganun yung kanyang kaalaman, kaya pag nagtiwala ang bata, ay ibinibigay niya po yung buong pagtitiwala po niya. Kaya ganun din sa pananampalataya. Amen? Ganon din sa pananampalataya na kailangan po magkaroon po tayo ng ganyang klaseng pananampalataya. Ano sabi dyan? A childlike faith. Magkaroon tayo ng isang pananampalataya na katulad ng bata na kapag sinabi ng ating Panginoon, gagawin din agad natin. Yung pinasa ko, parang ganon din yung pinasa ko sa GC kagabi. Di ba? Napanood niyo yun? Kung napanood niyo, maganda yun. Ini-interview lang yung lalaki. Nagtatrabaho yung lalaki, pero meron siyang personal communication sa ating Panginoon. Panoorin niyo na lang mamaya. Yan sa GC, yung pagpasa ko, yung pinasa ko. Akala kasi baliktad kasi,
His ways are not our ways, mga kapatid. Ang kanyang pamaraan ng ating Panginoon na hindi natin kapamaraanan. Amen? Makita natin doon sa video, meron siyang childlike faith. Sumunod lang siya sa ating Panginoon. Unang requirements para makita natin at maramdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos ay pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng bata. Ito ang pananampalatayang binabanggit sa Biblia. Ito yung klase, mga kapatid, ng faith na sinasabi po sa Bible. Ang sabi po, mga kapatid, ng Hebreo, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po pala ang meaning ng pananampalataya. Yung paninindigan, mga kapatid, yung paniniwala sa mga bagay na inaasahan natin na hindi pa po natin nakikita. Marami tayong promises ang ating Panginoon na inaasahan pa natin at pinaniniwalaan natin na mangyayari po sa ating buhay. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero naniniwala tayo na gagawin ng Diyos yung kanyang mga pangako sa buhay po natin. Kahit gaano ka pa katagal na mananampalataya, kahit gaano nakatagal yung panalangin mo, pero umaasa ka pa rin sa ating Panginoon na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. May ganyang pagkakataon, mga kapatid, na meron parang hinihingi sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin, na kahit ilang taon na tayo sa pananampalataya, hindi pa rin binibigay ng ating Panginoon. Huwag po nating isipin na si Lord nagkukulang sa atin. Hindi po nagkukulang sa atin ang ating Panginoon. Baka meron tayong pagkukulang o hindi pa talaga oras para sagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Pwedeng dalawa lang ang sagot po nan. Meron tayong pagkukulang at hindi pa oras para sa kasagutan ng ating panalangin. Mahirap po yung pagpapalang pinilit. Amen. Alam niyo po ba yan? Mahirap po yung prayer na ipinilit lang. Para kang pumitas ng saging na wala pang laman. Para kang kumain ng mangga na bubot pa. May nakain ka pero maasim. Hindi tama sa panahon. Mahirap po yan. Kaya ang sabi po dito, ang tunay na pananampalataya ay yung mga paniniwala sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Pero meron po tayong kapanatagan. Ang sabi po dito, di ba, sa mga nakakaalam, sa mga nagbabasa ng Bible, yung chapter 11 ng Hebrew, yan yung mga heroes of faith. Ano po? Diyan po natin makikita yung mga mananampalatayang grabe yung kanilang pananampalataya. Iniisa-isa po dyan sa Hebreo. Kaya ang sabi dyan, tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Yung kanilang pananampalataya, amen, yung kanilang grabing pananampalataya ay nagkaroon ng katotohanan. Sa Amplified Version, now faith is the assurance, kasiguraduhan. Ano po? Title deed, confirmation of things hoped for, sa mga bagay na inaasahan. Divinely guaranteed. Hindi basta guaranteed, divinely guaranteed. Intindihan nyo na yan. Hirap translate eh. Yeah. Di alam natin, mga kapatid. Kasi ang hirap na kung tayo iaasa sa mga nakikita lang natin. Meron tayong meron kami introduce sa inyo kung hindi nyo pa alam yung word na yun. For by this kind of faith, the men of the old gained divine approval. Praise the Lord. Yung pa yung sinabi, mga kapatid, sa Amplified Version, sabi na, sa mas mababaw at mas malapit sa tunay na salin, na sabi diyan, yung mga unang mananampalataya, yung ganong kanilang pananampalataya, yung pinag-usapan sa Hebrews 11, yung mga heroes of faith po doon, yung pananampalataya nila ay nagkaroon ng divine approval.
mismo ang ating Panginoon ang nag-approve sa ganong klaseng kanilang panalangin. Pero tayo ay manatili sa pananampalataya at manampalataya sa ating Panginoon hanggang na makuha po natin yung divine approval ng ating Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi po nakakalimot sa ating mga panalangin. May mga experience pa nga tayo na limot na natin yung panalangin natin, pero sinasagot pa rin ng ating Panginoon. Amen. Na-experience na po yan, mga kapatid. Parang panalangin ko pa ito 5 years ago. Pero ba't parang ngayon lang na? Limot ko na itong prayer na ito Pero sinagot ng ating Panginoon, ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Amen. Tayo, nakakalimot pa tayo, pero si Lord, hindi po yan makakalimot. Ito po yung pananampalatayang itinuturo ng Biblia. Before we may experience God's wonders, we must first have childlike faith. Kailangan po natin yan. Magkaroon tayo ng katulad ng pananampalataya, paniniwala ng isang bata. Ito yung word, mga kapatid, kung alam nyo na ito. Procrastinate. Alam niyo yung word na procrastinate, mga kapatid? May dapat kang tapusin, pero hindi mo tinapos. Ibig sabihin, in simple word, dinidelay. Sabi ko, delay or postpone. Diba? Meron tayong mga ganyang pagkakataon sa pananampalataya, mga kapatid, na gusto mo naman talagang sumunod. Pero Lord, bukas na lang muna. Lord, sa susunod na linggo na lang muna. Lord, wag na muna ngayon. Pero gagawin ko naman po yan. Nasa puso ko po yan. Pero, wag po muna ngayong araw. Wag po muna ngayong panahon na ito. Wag po muna ngayong moment na ito. Pero meron po sa puso ko, susundin naman kita. Yung promise ko naman, Lord, hindi ko naman yan nakakalimutan. Sino may... Marami naman kayong mga promises sa ating Panginoon na kaya nyo namang tuparin na hindi nyo lang ginagawa. Masakit ba? Baka procrastinator tayo, mga kapatid, sa sarili nating victory at blessing. Ano niyo ba yan? Minsan, mga kapatid, tayo po ang nagde-delay sa victory na dapat binigay na sa atin ng ating Panginoon. Postpone yung mga ginagawa natin para sa ating Panginoon. Imbis na ngayon na ang pagpapala, panahon na yung harvest. Na-delay tuloy. Imbis na harvest, yan, nagagarden ka ulit, nagbubungkal ka ulit. Dapat matagal na, pero dahil ayaw mong sundin, ayaw mong tapusin, ayaw mong gawin agad ang kalooban ng ating Panginoon, ang tagal mo nang nagbubungkal, ang tagal mo nang gumagawa, ang tagal mo nang mga bagay, mga kapatid. Yan talaga yung nadidiling lagi. Imbis na nakarami ka na, hindi ka pa makaisa. Blessing natin. Ang dami natin kasing tanong sa ating Panginoon. Ang dami nating pagdududa sa ating Panginoon na mismo tayo naman ang nakaka-experience sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Minsan kasi may mga pagkakataon na yung same challenges na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na pagtagumpayan mo na nung una, nung pumangalawa yung challenges, pinagdudahan mo na. Amen. Nagtanong ka na sa ating Panginoon, nakuha mo na yung victory yan eh. Ang ina-expect ng ating Panginoon, tapusin ulit. Ma-overcome ulit kasi na-overcome mo na ng una. Nung pumangalawa, saka ka pa nagduda. Sayang. Amen. Sayang ang pananampalataya mo. Dahil ang dami, Lord, ba't bumalik na naman ito? Yun na nga mas maganda bumalik kasi kaya mo na. Kaya mo nang i-overcome. Pero nung bumalik, kung saka meron ka ng knowledge sa ganyang bagay, sa ganyang challenges, mga kapatid, sa pananampalataya, saka ka pa nagduda. Nakuha niyo yung sense, mga kapatid?
Kaya kung meron sa atin, marami tayong katanungan sa ating Panginoon. Lord, bata, magtatanong yan pero sumusunod. Ganyan ang bata, di ba? Nagtatanong sa una. Pero pag nasagot na, dire-diretso na yung kanyang paniniwala. Kaya yung mga worries, yan kalimitan na nagbibigay ng mga tanong, ng mga questions. Yung mga worries natin, yan po yung nagiging devices ng kaaway kung bakit nagkakaroon ng marami o nagra-rise yung mga yan na maging procrastinator tayo, maging delays ng victories, ng ating blessing. Hallelujah! Sumunod po tayo sa ating Panginoon at ang ating mga worries, dito mga kapatid, let us turn our worries into worship. Hallelujah! Yan ang mas magandang gawin kaysa magreklamo, magpuri ka sa ating Panginoon. Kaysa magtanong, hallelujah, sumigaw ka ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ang pag-aalala ay hindi magdadagdag ng iyong buhay. Tama po yun. Ang sabi ng Biblia, hindi yung pag-aalala mo ang magbibigay sa iyo ng victory mga kapatid. Yung pagsamba mo, yan ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Yung pagsunod mo sa ating Panginoon, yan ang magbibigay sa iyo ng mga pagpapala. Kaya ang mga bagay, hallelujah, na ating inaalala, yung mga worries po natin, yung mga problems na kinakaharap po natin, yung mga challenges na kinakaharap po natin, taasan lang natin ang kamayan. Amen. Hallelujah. Isigaw lang natin mga kapatid. Kapag may mga pagkakataon po talaga, isigaw na natin. Hayaan na natin yung problema natin mga kapatid. Ilagay natin sa paanan ng ating Panginoon. At yung mga problema po natin, Praise the Lord. Praise the Lord. i-convert natin yan as worship. Thank you, God. Kaya ang sabi ng Isaiah, mga pahuling verses na ito, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabi, kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang sa mga batis ang kapatid sa pananampalataya po yan ang usapang ito. Lord. Kung tayo ay nabubulag sa ating mga katanungan, kung tayo ay nabubulag mga kapatid sa mga doubt sa ating isipan, hallelujah, kung tayo ay napapatahimik na mga challenges na hindi natin kaya, akala lang natin yan. Gawa ng mga kaparaanan, hallelujah, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng kaparaanan. Magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Huwag tayong mag-alala. Minsan mga kapatid, hallelujah, maging still lang tayo sa ating pananampalataya at hayaan natin na ang ating Diyos ang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng ating kagulumihanan mga kapatid. Kaya tayo ay nawawagi sa mga battles na ating kinakaharap dahil may pananampalataya sa iyong puso. Palakasin mo po yan. Huwag mong pahinain yan. Imbis na maglugmok ka dyan. Hallelujah. Yung pagpupuri, yan ang magpapalakas ng iyong espiritu mga kapatid. Yung relationship mo, yung communication mo sa ating Panginoon, yan ang magpapalakas ng iyong pananampalataya. I-involve mo yung sarili mo, hallelujah, sa pananampalataya para magkaroon ka ng malakas, hallelujah. Yung, minsan kasi, i-distance natin yung sarili natin sa kagawain. Inilalayo natin yung puso natin sa mga bagay na dapat natin gagawin. Ayan, ano ng resulta mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng maraming katanungan. Nagkakaroon tayo ng mga pagdududa. Bumabagsak ang ating pananampalataya. Yan ang ginagawa kasi natin. Akala natin makakabuti. Thank you, Jesus. Kung may karamdaman ka mga kapatid spiritual, lumapit ka sa ating Panginoon. Yes. Minsan kasi ang reason natin lumalayo tayo sa pananampalataya. Hinahanap natin ang ating sarili. Ang sabi ng Korinto mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi sinahanap ang sarili. Kaya sabi dito mga kapatid,
Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik. Alam natin, kurap yung ating katawan. Madaling mabasag po ito. Pero kung ang ating espiritual ay papalakasin natin, ang sabi po dito, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan nito ay sa Diyos at hindi sa amin. Amen. Hindi sa iyong kalakasan ka, kundi galing sa ating Panginoon yung kalakasan na meron ka. Yes, kurap ang katawan natin. Mabilis tayong ma-break. Pero kung malakas ang ating pananampalataya, ang kasunod ng mga verses sabi dito, kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Amen. Kung minsan nababagbag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubos ang nalulugmok. Ganyan po ang pananampalataya po natin. Yes, we are fragile po tayo, mabilis tayong ma-break, mabilis tayong masira. Pero yung Espiritu na nananahan sa atin, yung Espiritu ng ating Panginoon, hallelujah, yan po yung palakasin po natin. Dahil yan po mga kapatid ang magpapanatili sa atin. Lord. Lord Jesus. Sabi dito yung vessel, weaker vessel tayo. We have a weak vessel. Itong katawan po natin, yung emotion po natin, madali itong masira. Pero kung may pananampalataya ka, kung papalakasin mo ang iyong pananampalataya, kung yung paniniwala mo mga kapatid, hallelujah, sa ating Panginoon, ay magre-resulta yan ng isang magandang pananampalataya. Hallelujah. Sabi diyan, kahit usigin ka man, kahit anumang gawin, hallelujah. Minsan mahina tayo sa emotion. Marami tayong mahinang bagay. Hindi natin kayang ipagmalaki sa ating Panginoon ang lahat ng meron po tayo. Kasi mahina po tayong nilalang. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pagyamanin natin yung Espiritu na nasa sa atin. Hallelujah. Ang ilulugmok ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Micah, mga kapatid, natapaman tayo. Pero ibabangon tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang ating pag-asa ay ang ating Panginoon. Kaya kung mga kapatid, magkaroon tayo muli ng kalakasan sa pananampalataya. Ang sabi po ng mga sumunod na verses, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Hallelujah. Ang sabi po dyan, kahit manghina pa yung ating katawan. Hallelujah. Pero palakasin natin, ipananalangin natin sa ating Panginoon. Lord, hallelujah, manghina man ako. Hallelujah, physically. Pero spiritually, palakasin mo ako, Panginoon. Ito ang dalangin ko. Hallelujah. Yes! Hallelujah! Kaya sabi 17, ang bahagya at panandaliang kapighatian na dinaranas namin ngayon ay magyan po natin yung mga pinagdadaanan natin, mga kapatid. Yung mga dinaranas natin ngayon, magbubunga po yan ng kagalakan. Amen. Ang sabi ni Pablo, panandalian lang yan. Panandalian lang yan. Lord, ilang oras ba? Lord, ilang araw ba? Our timeline is not God's timeline. Pero hindi yan nahayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Natatagal yan ng ilang araw sa atin. Sa Kanya, mga kapatid. Pag sinabi natin sa ating mga Lord, pwede mo bang tanggalin na ito? Kaya yung may mga turn in the flesh, hallelujah, yan yung nagpapahambol sa atin. Diyan tayo mas lalong ginagamit ng ating Panginoon. Sa kahinaan natin, diyan tayo nakakatagpo ng kalakasan. Kaya yung mga panandalian, na kapighatian, masakit talaga kapighatian ang gamit na word. Masakit talaga yan. Amen? Hindi lang yan ang pag kapighatian, hindi lang ito wound. Flesh wound, mga kapatid, kundi
pwedeng emotional, pwedeng physical, pwedeng spiritual. Pero ang sabi po dito, kasi lagi siyang nakukulong, pinapalo. Pero nakakapagsabi pa rin siya ng mga ganitong bagay. Kaya ang sabi ng huling verse natin, kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Amen. At hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Hallelujah! Hallelujah! Living in the things not seen. Hallelujah! Hallelujah! Yung mga words natin, mga kapatid. Hallelujah! Turn that into worship. Hallelujah! All your doubts, turn it into praise. Hallelujah! Yung pagkalugmok natin, mga kapatid, tandaan natin ang lahat ng negative things. Ang sabi ng Biblia, God can turn ashes into beauty. Kahit anong sama ng sitwasyon ng buhay natin, kahit anong hirap ng sitwasyon ng buhay natin, ang sabi ng Biblia, all things work together for good to them, hallelujah, that love God. Kung mahal natin ang ating Panginoon, ilagak natin sa pananampalataya. Ang kalakasan at ang solusyon ay nasa sa ating Panginoon. Huwag kang lalayo, bagkus lumapit ka sa ating Panginoon para makita mo ang kanyang kapangyarihan, para makita mo ang kasagutan sa iyong dalangin. Nasa ating Panginoon ang lahat ng kasagutan, mga kapatid. Hallelujah! Ang ating Diyos, hallelujah, hindi yung puro salita. Amen. Ang ating Diyos, mas maraming gawa yan, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Alam po natin yan, mga kapatid. Mas maraming patunay ang ating Panginoon kaysa sa kanyang mga salita. Amen. Huwag kang lalayo sa pananampalataya. Maniwala ka sa ating Panginoon at sa kayang gawin ng ating Diyos. God can do all things according to His will. Hallelujah! Kaya hayaan, mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon, ibigay natin yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin, mga kapatid. Hallelujah! Ibigay natin ang lahat sa ating Panginoon. Lord, pagkalooban mo kami, hallelujah, ng katulad ng pananampalataya ng isang bata, Panginoon, na hindi na kami magkwe-question, na hindi na kami magkakaroon ng maraming katanungan, na hindi na, hallelujah, marami dito. Alam ko, Panginoon, hallelujah, ipinapakita mo maraming mananampalataya dito na maraming katanungan sa kanyang isipan, Panginoon, na maraming pagdududa sa kanyang puso. Lord, I pray, God, in your mighty name, Jesus, hallelujah, sirahin mo, Panginoon, ang mga pagdududang ito. Sirahin mo ang mga katanungan ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, hallelujah, na isang pananampalataya katulad ay maging pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Mas piliin namin, Panginoon, na purihin ang iyong pangalan kaysa tanungin ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, kailangan namin ng ganitong pananampalataya. Lord, kaya ngayon pa lang, God, hallelujah, sagutin mo na, hallelujah, ang mga katungkuluhan, Panginoon. Muli, pinapasalamatan namin ang iyong kapangyarihan. Pinapasalamatan namin ang iyong banal na pangalan. Hayaan, Panginoon, hallelujah, na lahat, Panginoon, na narinig, hallelujah, ay patuloy na i-absorb namin sa pananampalataya, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin at patuloy na itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan. Ang pangalan mo lang, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Do you feel the presence of the Lord? Hallelujah. Hallelujah.